Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa panggugulpi at pananakal na ikinasawi ng isang transgender ang biruan nilang magbabarkada sa Pasig. Nagdugo ang tainga, ilong at bibig ng biktima. Ayon sa isang saksi, pero hindi agad nagpa-ospital. Tuloy ang panawagang hustisya ng mga naulila laban sa dalawang suspect na sinampahan na ng kaso. Nakatutok si Mark Salazar. Dumadaan sa matinding kalituhan si Nanay Melinda Bayabay habang ipinagluluksa at hinihingi ng katarungan ang brutal na pagpatay sa kanyang nag-iisang anak na si Shaina. Si Shaina, isang 29 anyos na transgender, ay biktima ng karahasan ng mismong mga barkada. Gabi nagpunta sa baba, nakipag-inuman yung anak sa mga barkada niya. Tapos, nangyari sa kanya yung kinabukasan siya nakauwi. Pag uwi po niya rito, puro pasan na siya. Sabi niya sa akin, pagtakpan niya yung mga na nadulas lang daw po siya. March 1, magdamagang nag-inuman ang 5 magkakabarkada sa Barangay Pineda, Pasig City. Ayon sa salaysay ng dalawa sa kanila na tumatayong testigo ngayon sa kasong ito, nagbibiruan sila ng inasar umano ni Shaina ang isa sa dalawang suspect. Ang inaasar nung biktima ay yung isang suspect na hindi LGBTQ. Yung 21 years old. Ngayon, inaawat siya ngayon itong LGBTQ, ayaw magpaawat. Kaya ang ginawa nitong LGBTQ, base sa testimonya ng mga witnesses, sinakal niya yung biktima natin. Hanggang sa halos hindi na siya makahinga. So instead na umawat itong isang suspect natin, binugbog pa niya yung biktima natin. Ayon din sa salaysay ng witness, may dugong lumabas sa tenga, ilong at bibig ni Shaina pagkatapos ng pananakit. Nakauwi pa raw si Shaina sa kanilang bahay. Pero pagkalipas ng 3 araw, sumakit ng matindi ang kanyang ulo. Dahilan para magpadala siya sa ospital. At March 7, pumanaw na si Shaina. Kaninang umaga lamang naisampa ng Pasig City Police ang kasong homicide sa 2 gumulpi sa biktima. Yung isang suspect natin is parehas niya rin na LGBTQ. 26 years old yung isa. Yung isa naman is 21 years old, unemployed, walang trabaho. Hindi natin masabi sa ngayon kung sino nakapuro sa kanila. Pero base nga doon sa kanyang tinamong mga tama, pinagtulungan talaga siyang bugbugin. Malaking konsolasyon na raw kay Nanay Melinda na nakasuhan na ang mga suspect. Hindi raw siya titigil hanggat hindi nakakamit ang katarungan, pero ihihimlay niya raw muna ang anak. Gusto ko pong hustisya ang mangyari sa anak ko. Ang sakit na ginawa niya sa anak ko. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nalambat sa dagat na sakop ng Eastern Samar ang mahigit 100 milyong pisong halaga ng cocaine. Milyong piso rin ang marijuana ang nasamsam sa loob ng balikbayan box sa isang pier sa Maynila. Nakatutok si Chino Gaston. Imbes na isda, palutang-lutang na plastic bag ang nakuha ng isang mangingisda sa dagat na sakop ng Barangay Tangbo sa Arteche, Eastern Samar. Ang laman, 20 brick ng hinihinalang cocaine. Itim na plastic na may 3 pulang letrang Z ang ipinambalot sa high-end illegal drugs na abot sa 25 kilo at posibleng 100 at 25 milyong piso ang halaga. Sa katabing bayan naman ng San Policarpio, itinurn over ang ilang sangkap na pwedeng gamitin sa paggawa ng illegal na droga na nauna nang na-recover din sa dagat ng isang mangingisda noong 8 ng Pebrero. Mula 2009 ay mahigit 250 bricks ng cocaine ang na-recover na sa dagat ng Eastern Samar. Hinala ng PNP, galing ito ng South America at ginagawang transshipment point ang Pilipinas. Drug smuggling, drug trafficking entails a elaborate funding from a drug syndicate. So possibility po talaga na meron po talagang mga foreign drug traffickers that infiltrated po itong ating Philippine market. Malaking hamon daw ang pagbabantay sa malawak na karagatan kahit pinaigting na ang pagpapatrolya ng PNP Maritime Group at Philippine Coast Guard.
History will tell us na talagang nakakapasok po yung mga ganitong klaseng illegal drugs. Not only cocaine, even shabu po. Not only here in Eastern Samar, even during our time ng mga early 2000 ay dyan po sa Zambales ay may nakuha tayo. Dyan sa Quezon ay may nakuha po tayo. Talagang ginagamit po. So kailangan natin is intensify yung ating international cooperation. Pero kahit sa mga pier, may mga ipinupuslit na droga tulad ng nasabat ng PDEA. Laman ng 2 balikbayan box ang isang drum at mga bedsheet o beddings na may nakatagong hinihinalang marijuana at 3 box ng cereal na may hinihinalang kush o high-grade marijuana. Halos 20 milyong piso ang halaga niyan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. 3 ang sugatan sa pagtaob ng isang 10-wheeler sa Mabitak, Laguna. Relax. O, labas. Pahirapan ang pagsagip sa driver at 2 pahinante na natrap sa truck na may kargang bigas at mga gamit sa kusina. Nawalan umano ng preno ang truck habang binabaybay ang zigzag na kalsada. Agad na isinugod sa ospital ang mga sugatang biktima. Sasagutin na may-ari ng truck ang pagpapagamot sa kanila. Nagpaalala naman ang mga otoridad na ugaliing i-check ang mga sasakyan para maiwasan ang anumang disgrasya sa kalsada. Hinamon ni Pastor Apollo Quiboloy ang mga mambabatas na magdebate sa kahit na anong issue, pero sa labas ng Kongreso. Hindi raw siya dadalo sa pagdinig ng Kamara bukas, kaugnay sa umunoy paglabag sa prangkisa ng SMNI. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nagpadala na ng sulat si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Hindi pa rin daw niya sisiputin ang pagdinig ng Kamara bukas. Kaugnay ito ng investigasyon ng House Committee on Legislative Franchises sa paglabag umano sa prangkisa ng TV network na SMNI kung saan honorary chairman si Quiboloy. Ayon kay Deputy Speaker at Quezon Representative JJ Suarez, importante ang pagdalo ni Quiboloy sa pagdinig dahil naniniwala silang makakatulong ito sa pagpapasya ng komite. Alam mo itong SMNI, tuwing lumalabas po sila, ang parati nilang ipinagmamalaki yung katotohanan, yung tama. So kung totoong katotohanan na tama lang, di pumunta po kayo dito at i-share nyo po kung ano ba talaga yung panig ninyo. Diba? Bakit po kayo natatakot? Bakit kayo nagtatago? Sa harap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng ilang vlogger kagabi, sinabi ni Quiboloy na hindi siya haharap sa Kongreso kung saan hindi umano patas ang laban dahil pwede siyang ipakontempt at ipakulong ng mga mambabatas. Hamon ni Quiboloy sa mga mambabatas, magdebate sila kahit anong issue pero sa labas ng Kongreso. Sa ngayon, ipinakontempt at pinaaresto na ng Senate Committee on Women and Children si Quiboloy dahil sa makailang ulit na pang-iisnab ni Quiboloy sa pagdinig doon. Pero binigyan ni Senate President Mig Subiri ng hanggang bukas ang mga senador na nagnanais baligtarin ito sa pamamagitan ng pagkalap ng 8 pirma. Sa ngayon, 4 pa lang ang nakapirma. Kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ang akusasyon sa kanya ay panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, panlilinlang, at kung ano-ano pa. Hindi ba ang tamang dapat nating gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite? Tingin ko ang sagot po doon ay oo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Dahil naingayan umano sa kanya, binaril at napatay ang isang college student ng isang barangay tanod sa Masbate. Base sa investigasyon, nasa boarding house ang kanyang kaklase, ang biktima nang mapadaan ang suspect. Lasing umano ang tanod nang sitahin ang biktima na istorbo umano sa mga natutulog. Napikon umano ang suspect sa ingay kaya minanmanan niya ang biktima. Nang magpunta ang biktima sa CR ay doon ito pinagbabaril. Hawak na ng pulisya ang suspect na nahaharap sa kasong murder. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Wala pang 1 linggo sa pwesto pero sinuspindi rin ng ombudsman ang bagong officer in charge ng National Food Authority o NFA. Kaugnay ng investigasyon sa patalong pagbenta ng NFA rice. At sa gitna ng mahal na bigas, may mungkahi ang isang grupo. Nakatutok si Maki Pulido.
Mahigit 4 na dekadang nagbenta ng NFA rice ang pamilya ni Arnold Virola. Natigil ito ng pagbawalan na ng rice tarification law ang pagbenta ng NFA rice sa mga pamilihan noong 2019. Pero ngayong napakamahal ng bigas, marami raw sa mga suki niya naghahanap pa rin ng NFA rice. Meron silang option na bumili. Lalo yung mahirap talaga. Yun ang hinahanap. Kahit hanggang ngayon naghahanap. Sabi ng grupong Bantay Bigas, kung hindi ibabasura, suspindihin muna ang probisyon sa batas na nagbabawal sa NFA na magbenta sa pamilihan. Lumabas sa pagdinig sa Kongreso na binenta ng NFA ang lumang stock sa halagang 25 pesos per kilo sa panahong nasa 70 pesos per kilo na ang bentahan sa mga pamilihan. Yung pag-dispose na ibigay sa ilang traders ay napakamali yun given na ang lawak-lawak ng mga mamamayang Pilipino na naghahanap ng murang bigas. Nasa bodega pa ng NFA ang 88,000 bags ng 155,000 bags na naibenta sa rice traders simula November 2023. Magkakaroon daw ng emergency meeting ang NFA Council para pag-usapan kung ano ang gagawin sa mga ito. Pero malamang, sabi ng Department of Agriculture o DA, isasauli ang pera sa mga nakabiling trader at ipa-auction ang lumang stock. Kailangan i-release yan sa mga agencies na to, and kung hindi, kunwari, ayaw nila dahil for whatever reasons na ayaw nila dun sa bigas, pwedeng i-auction yan. Iniimbestigahan na ng DA, Kongreso at ng Senate Blue Ribbon Committee ang paluging bentahan ng walang bidding sa tinatayang 8 million bags na lumang stock ng bigas mula noong 2019. Ang ombudsman naman sinuspindi na rin ng bagong NFA OIC na si Piolito Santos at isa pang opisyal kaugnay ng investigasyon sa pagbebenta ng rice buffer stock. Si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang muling tumatayong OIC ngayon ng NFA. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. May bawas presyo sa mga produktong petrolyo simula po bukas. 50 sentimo ang kaltas sa kada litro ng gasolina at 25 sentimo sa litro ng diesel. 30 sentimo naman sa kada litro ng kerosene at dahil dyan, magiging 55 hanggang 79 pesos ang presyo ng litro ng gasolina base sa datos ng Energy Department na kinalat ng GMA Integrated News Research. 52 hanggang 66 pesos naman sa diesel at 71 hanggang 83 pesos sa kerosene. Happy Monday, chikahan mga kapuso! 28 years and counting. Ganyan kasolid ang pagiging kapuso ni comedy genius Michael V na nag-renew ng kanyang kontrata sa GMA Network. Makichika kay Nelson Canlas. Mula kay Tatalino. Pero pagdating sa comedy, Pinoy pa rin ang #1. Inamoran. Kakakilig? Baka kakakilabot. Mr. Asimo. Oo, may butas sa tiyan, lumalabas ang dugo, nasaksak. Bonggam Bongbong. Sumbong kay Bonggam Bongbong. Naka-break pa ako, huwag mo na ako asapin. At iba pang karakter at impersonations. Tuloy-tuloy ang tawanan dahil nag-renew ng kanyang contract sa Kapuso Network si Kapuso comedy genius Michael V. Eddie, oh wow, Eddie, ikaw. For 28 years, Bitoy has been dishing out his brand of comedy. Naitanong ko kung paano nga ba nung simula pa lang sa comedy si Bitoy. Does it always happen that way? Na nasusunod yung gusto mo? Nung nagsisimula, parang hindi masyado. Pero siguro, as with it comes with experience na rin. So habang tumatagal na nakukuha mo na yung pulso ng mga tao, sana tama pa rin yung pulso ko for the coming years. Leading the contract renewal, sina GMA Network Inc. Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Arduavit Jr., EVP and CFO Felipe S. Yalong, Entertainment Group Senior Vice President Lilibet G. Razonable at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Kasama rin ni Bitoy ang kanyang wife and manager, Carolina Bunagan. Napatunayan na niya sa more than 28 years na lumalabas siya sa mga programa niya. Meron ka bang alam na programang hindi nag-rate si Bitoy? Yun ang dahilan at yun ang aking ebidensya. In fact, if there is somebody na naitawid lahat ng audiences, maging matanda, maging bata, lahat si Bitoy. So matagal na akong tagahanga talaga. Salamat Bitoy again for signing up with GMA. Siya yung isa sa mga talent na talaga nakapag-contribute to the success of the network.
Nasabi ko nga kanina, comedy is the genre na walang makakatalo sa GMA. As Bitoy said earlier, di ba, na he doesn't see himself anywhere else at dito na, kumbaga, magtutuloy-tuloy ang kanyang entertainment career. So, nakakatuwa pakinggan. 27 years old ako nung nag-start ako sa Bubble Gang. Halos kalahati na ng buhay ko. What is your message to your 27-year-old self? Kalma. Kalma, it's going to be okay. Basta never lose sight of your objective and persevere. Overthinker ako before parang pagdating especially sa comedy. Kalma lang dahil your moment, your time will come. Your time to shine will come. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening.